Napansin mo ba? Habang mas magulo ang trato ng isang tao sa'yo, mas lalo kang nahuhulog. Kapag sweet siya, sobrang saya mo. Pero kapag malamig siya, parang mababaliw ka kakaisip kung may mali ba sa'yo. At ang pinakadelikado, hindi mo namamalayan. Naa-addict ka na pala sa atensyon na hindi naman consistent. Pero bakit ganito ang epekto nito sa utak natin? Bakit mas mahirap kalimutan ang taong minsang andyan? Tapos biglang nawawala? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psychology sa likod ng inconsistent behavior, emotional attachment, at kung bakit mas hinahabol ng utak natin ang mga taong hindi sigurado sa atin. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit ka mas nahuhulog sa taong hindi sigurado sa'yo? May mga taong kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan, hindi mo pa rin maiwasang habulin. Hindi dahil mahal ka nila ng totoo, kundi dahil hindi mo alam kung mahal ka ba talaga nila. Minsan sweet sila, minsan malamig. May araw na feeling mo special ka, tapos bigla silang nawawala na parang walang nangyari. At doon nagsisimula ang pinakamapanganib na psychological trap. Ayon sa psychology, mas naa-addict ang utak natin sa inconsistent reward kaysa sa laging siguradong pagmamahal. Tinatawag ito na intermittent reinforcement. Pareho ito sa dahilan kung bakit nakaka-addict ang sugal. Kapag hindi mo alam kung kailan ka ulit makakatanggap ng lambing, atensyon o validation, mas lalong naghahabol ang utak mo. Bawat maliit na effort nila, sobrang laki ng epekto sa'yo dahil bihira mo itong makuha. Kaya minsan, kahit bare minimum lang ang ginagawa nila, feeling mo espesyal na agad yon. Hindi dahil sapat yon, kundi dahil nasanay ang utak mo sa kakulangan. Habang mas unpredictable sila, mas nagiging emotionally attached ka. Dahil palaging naghahanap ang isip mo ng closure, assurance at consistency na hindi naman nila kayang ibigay. At habang patuloy mong hinihintay ang dating sila, yung sweet, caring at affectionate version nila, mas lalo kang nakakulong sa cycle. Pero ang totoo, hindi ka nahuhulog dahil healthy ang connection. Nahuhulog ka dahil trained na ang emotions mo na habulin ang temporary happiness na binibigay nila. Ang genuine na pagmamahal, hindi dapat nagpapalito sa'yo araw-araw. Hindi dapat pinaparamdam na kailangan mong paghirapan ang basic na assurance. Ang pinaka-nakaka-addict na tao ay siya ring pinakawasak sa mental at emotional health mo. At kapag dumating ka sa point na kailangan mo ng hulaan kung mahal ka ba talaga, baka hindi na iyon love, baka emotional addiction na iyon. 2. Ang sikolohiya sa likod ng taong mainit at malamig ang pagtrato. May mga taong hindi mo maintindihan. Isang araw, sobrang lambing nila sa'yo. Ramdam mong importante ka. Ramdam mong gusto ka nila. Pero kinabukasan, parang ibang tao na sila. Malamig, tahimik, distante. At kahit alam mong nasasaktan ka na, mas lalo mo pa silang iniisip. Bakit nga ba ganito kalakas ang epekto ng taong mainit at malamig ang pagtrato? Ayon sa psychology, mas nagiging attached tayo sa mga taong unpredictable ang behavior dahil ang utak natin ay natural na naghahanap ng emotional resolution. Kapag hindi consistent ang trato sa iyo ng isang tao, nagsisimulang ma-obsess ang isip mo sa tanong na, ano bang nagawa kong mali? Bakit nagbago siya? Paano ko maibabalik yung dating kami? At habang mas hinahabol mo ang sagot, mas lalo kang emotionally invested. Tinatawag itong emotional conditioning. Kapag may halong sakit at saya ang connection, mas tumitindi ang emotional attachment. Dahil bawat pagkakataong bumabalik silang sweet, parang reward yon sa utak mo pagkatapos ng confusion at pain. Kaya kahit ilang beses ka nilang i-ignore, isang lambing lang nila. Parang nawawala ulit lahat ng galit mo. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap i-let go ang mga taong inconsistent. Hindi dahil sobrang saya ng relasyon, kundi dahil nasanay ang emotions mo sa cycle ng pagkawala at pagbabalik nila. Ang problema, habang tumatagal, unti-unti mong nakokondisyon ang sarili mo
Natanggapin ang emotional instability bilang normal na pagmamahal. Pero ang healthy na connection hindi dapat nagpaparamdam sa iyo ng anxiety araw-araw. Hindi dapat kailangan mong hulaan kung kailan sila magiging okay sa iyo. Ang totoong pagmamahal nagbibigay ng peace, hindi emotional confusion. Kaya kung may taong paulit-ulit kang pinaparamdam na mahal ka lang kapag convenient para sa kanila, tanungin mo ang sarili mo, mahal ka ba talaga nila? O nasanay ka lang sa sakit na paminsan-minsan nilang nilalagyan ng lambing? 3. Bakit nakaka-addict ang mixed signals? Hindi lahat ng nakaka-addict ay substance. Minsan, tao. Lalo na yung taong hindi mo malaman kung gusto ka ba talaga o nilalaro ka lang. May mga araw na sobrang close niya sa'yo. Palaging nagchat-chat, sweet, concerned. Pinaparamdam niyang espesyal ka, pero bigla rin siyang mawawala, magtatago, magiging cold. At kapag nagsimula ka ng mag-move on, saka naman siya babalik. Ito ang tinatawag na mixed signals. At ayon sa psychology, isa ito sa pinakamalakas na dahilan kung bakit nahihirapan tayong kumawala sa isang tao. Kapag hindi consistent ang atensyon na natatanggap mo, naglalabas ang utak mo ng dopamine tuwing may sudden affection o validation kang nakukuha mula sa kanila. At dahil hindi mo alam kung kailan iyon ulit mangyayari, mas lalo mo itong hinahanap. Parang sugal. Hindi ka naa-addict dahil palagi kang masaya. Naa-addict ka dahil paminsan-minsan ka lang pinapasaya. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap kalimutan ang taong mixed signals kaysa sa taong diretsahang ayaw sa'yo. Dahil may parte ng utak mo na umaasang baka may chance pa. Kaya kahit pagod ka na emotionally, patuloy ka pa ring naghihintay sa next nilang message, lambing o atensyon. Ang masakit, habang tumatagal, hindi mo namamalayan na nawawala na ang peace of mind mo. Palagi kang nag-overthink, palagi kang nag-a-adjust sa mood nila. At unti-unti mong binabase ang self-worth mo sa kung paano kanila tratuhin. Ang taong totoong interesado sa'yo, hindi ka guguluhin ng paulit-ulit. Hindi ka iiwan sa confusion habang sila lang ang may control sa connection nyo. Dahil ang tunay na pagmamahal malinaw. Hindi ka pinapahulaan. Hindi ka pinapahirapang maintindihan kung may lugar ka ba sa buhay nila. Ang mixed signals hindi sign na complicated sila. Sign iyon na hindi nila kayang ibigay ang consistency na deserve mo. At habang mas pinipili mong manatili sa taong puro mixed signals, mas lalo mong nilalayo ang sarili mo sa pagmamahal na tahimik, malinaw at totoo. 4. Mas masakit, mas nakaka-attach. Ito ang psychological reason. Napansin mo ba? Habang mas nasasaktan ka sa isang tao, mas lalo kang nahihirapang bitawan siya. Kahit alam mong hindi ka na masaya, parang may parte ng sarili mo na ayaw pa ring umalis. At minsan, mas pinipili mo pang manatili kaysa tanggapin na baka hindi ka talaga mahal ng tama. Pero bakit ganito? Ayon sa psychology, ang matinding emotional pain ay pwedeng magpalalim ng attachment. Kapag paulit-ulit kang nasasaktan pero may kasunod na lambing, paghingi ng sorry o panandaliang saya, nagkakaroon ng tinatawag na trauma bond. Ito yung klase ng attachment na nabubuo hindi dahil healthy ang relasyon, kundi dahil nasanay ang emotions mo sa cycle ng sakit at comfort. Kapag umiiyak ka dahil sa kanila, tapos sila rin ang magpapakalma sa'yo, nagsisimulang malito ang utak mo. Unti-unti nitong inuugnay ang pagmamahal sa pain. Kaya kahit toxic na ang connection, may parte sa'yo na naniniwalang baka magbago pa sila. At habang mas tumatagal, mas lumalalim ang emotional dependency mo. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan mas mahirap kalimutan ang taong nanakit kaysa sa taong naging mabuti sa'yo. Dahil hindi closure ang hinahanap ng puso mo. Hinahanap nito yung relief pagkatapos ng sakit. At doon nagiging addictive ang relasyon. Hindi mo na hinahabol ang genuine love. Hinahabol mo na lang yung pakiramdam ng pansamantalang saya matapos kang masaktan. Ang problema, habang paulit-ulit mong tinatanggap ang ganitong treatment, unti-unti mong nakokondisyon ang sarili mo na isipin na normal lang masaktan sa pagmamahal. Pero ang totoong pagmamahal hindi ka dapat winawasak bago ka pasayahin.
Hindi dapat kailangan mong umiyak gabi-gabi para lang maramdaman na importante ka. Minsan ang dahilan kung bakit hirap kang bumitaw. Hindi dahil mahal na mahal mo sila, kundi dahil nasanay na ang puso mo sa emotional roller coaster na sila rin ang gumawa. Hindi lahat ng matinding attachment ay totoong pagmamahal. Minsan, sugat lang iyon na paulit-ulit mong sinusubukang pagalingin sa taong siya ring dahilan kung bakit ka nasaktan. 5. Bakit hindi mo makalimutan ang taong inconsistent ang pagmamahal? May mga taong kahit matagal nang wala sa buhay mo, dala-dala mo pa rin sila sa isip mo araw-araw. Hindi dahil sila ang pinakamabait, hindi rin dahil sila ang pinakanagmahal sa'yo, kundi dahil sila yung taong hindi mo kailanman maintindihan ng buo. Minsan mahal ka nila, minsan parang wala ka lang. At sa pagitan ng pagiging sweet at pagiging malamig nila, doon ka unti-unting naipit emotionally. Ayon sa psychology, mas mahirap kalimutan ng taong inconsistent ang pagmamahal dahil hindi nabibigyan ng closure ang utak mo. Kapag hindi malinaw ang ending, patuloy na naghahanap ng sagot ang isip mo. Kulang ba ako? May chance pa ba? Totoo bang minahal nila ako? At habang hindi mo nasasagot ang mga tanong na iyon, mas lalo silang nananatili sa isip mo. Ito ang epekto ng emotional uncertainty. Kapag hindi predictable ang trato sa iyo ng isang tao, mas tumitindi ang emotional fixation mo sa kanila. Dahil bawat maliit na affection na binibigay nila, nagiging malaking emotional reward para sa utak mo. Kaya kahit ilang beses ka nilang nasaktan, isang message lang nila. Bumabalik ulit lahat ng feelings mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil nakondisyon ang emotions mo na umasa sa panandali ang atensyon nila. Ang masakit madalas hindi mo na hinahabol yung tao mismo. Hinahabol mo yung version nila noong pinaparamdam nilang espesyal ka. At habang pilit mong binabalikan ang mga masasayang moments, nakakalimutan mo kung gaano ka rin nila nilito, pinaiyak at pinaghintay. Ang taong totoong nagmamahal hindi ka iiwan sa confusion. Hindi nila ipaparamdam na kailangan mong pagdudahan ang halaga mo para lang manatili sila. Minsan, kaya mo lang sila hindi makalimutan dahil hindi naging malinaw ang pagmamahal nila. At ang mga bagay na hindi malinaw, madalas sila ang pinakamahirap pakawalan. 6. Bakit ka pa ulit-ulit bumabalik sa taong nanlalabo? Bakit nga ba kahit ilang beses ka nang nasaktan, bumabalik ka pa rin? Kahit alam mong nilalabo ka lang. Kahit alam mong hindi ka priority. May parte pa rin ng sarili mo na umaasang baka sa susunod maging totoo na sila. At ang dahilan niyan, hindi lang puso mo, pati utak mo nadadamay. Ayon sa psychology, may chemical sa utak na tinatawag na dopamine. Ito ang responsable sa pakiramdam ng excitement, anticipation, at reward. Pero hindi ito pinakamalakas kapag palagi kang masaya. Mas tumitindi ito kapag hindi mo alam kung kailan mo ulit mararamdaman ang saya. Kaya kapag may taong minsan lang magbigay ng attention, lambing o validation, mas lalo mo silang hinahanap. Isang message nila, sasaya ka. Isang scene lang, masisira araw mo. At habang paulit-ulit itong nangyayari, unti-unting naaadik ang utak mo sa emotional highs and lows na sila ang nagbibigay. Ito ang tinatawag na dopamine trap. Hindi ka na nakakapit dahil healthy ang connection. Nakakapit ka dahil nasanay ang utak mo sa thrill ng paghihintay at pag-asa. Parang sugal. Habang mas bihira kang manalo, mas lalo kang umaasa na baka sa susunod, ibigay na nila yung consistency na matagal mo nang hinihintay. At doon nagiging delikado. Dahil habang patuloy mong hinahabol ang temporary happiness mula sa taong nanlalabo, unti-unti mong nakakalimutan kung ano talaga ang deserve mo. Ang totoong pagmamahal, hindi ka pinaparamdam na kailangan mong maghintay para lang maging importante. Hindi ka dapat nilalagay sa sitwasyong araw-araw mong kinukwestiyon ang sarili mong halaga. Ang dahilan kung bakit hirap kang umalis. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil nasanay ang utak mo sa emotional reward na paminsan-minsan lang nilang binibigay. Ang taong seryoso sa'yo, hindi ka palaging iiwan sa confusion. Dahil ang genuine na pagmamahal nagbibigay ng peace, hindi addiction.
7. Bakit mas hinahabol ng utak mo ang taong hindi consistent? Masakit man aminin, pero minsan, habang mas hindi consistent ang isang tao, mas lalo mo silang hinahabol. Kapag mabait sila, sobrang saya mo. Kapag malamig sila, parang nawawala ang peace of mind mo. At kahit alam mong ikaw lang ang laging nag-a-adjust, hindi mo pa rin sila mabitawan. Pero bakit ganito ang epekto ng inconsistency sa utak natin? Ayon sa psychology, natural sa utak ng tao ang maghanap ng certainty at emotional validation. Kapag may taong pabago-bago ang trato sa'yo, nagsisimulang maging hyper-focused ang isip mo sa kanila. Bawat reply nila, hinihintay mo. Bawat pagbabago ng mood nila, ino-overanalyze mo. At habang hindi mo alam kung saan ka lulugar, mas lalo silang nagiging emotionally important sa utak mo. Ito ang tinatawag na reward uncertainty. Kapag hindi predictable ang reward o affection na natatanggap mo, mas nagiging addictive ito sa brain. Dahil bawat maliit na attention na binibigay nila, parang reward pagkatapos ng matagal na emotional stress. Kaya minsan, kahit simpleng chat lang nila, sobra na agad ang epekto sa'yo. Hindi dahil espesyal iyon, kundi dahil bihira mo itong makuha. Habang tumatagal, hindi mo namamalayan na umiikot na ang emotions mo sa consistency ng trato nila sa'yo. Kapag sweet sila, okay ka. Kapag cold sila, bagsak ka. At doon nagsisimulang mawala ang emotional stability mo. Ang problema, maraming tao ang napagkakamala ng emotional intensity bilang totoong pagmamahal. Pero ang totoo, hindi lahat ng matinding feelings ay healthy. Minsan mas intense lang ang attachment dahil hindi ka binibigyan ng peace. Dahil ang genuine na pagmamahal hindi laro ng paghula. Hindi ka dapat pinaparamdam na kailangan mong paghirapan ang basic na attention at assurance. Ang taong tunay na interesado sa iyo magiging consistent, hindi lang kapag convenient para sa kanila. Kapag masyado mo nang hinahabol ang taong hindi sigurado sa iyo, baka hindi na pagmamahal ang dahilan. Baka addicted na lang ang utak mo sa temporary validation na binibigay nila. 8. Intermittent reinforcement. Ang psychological trick sa toxic attraction. May mga relasyon na alam mong nakakasakit na, pero hindi mo pa rin maiwan. Kahit paulit-ulit kang umiiyak. Kahit alam mong hindi ka na tinatrato ng tama. May parte pa rin ng sarili mo na umaasang babalik yung dating lambing nila. At ayon sa psychology, may dahilan kung bakit sobrang hirap kumawala sa ganitong klase ng tao. Tinatawag itong intermittent reinforcement. Ito ay isang psychological pattern kung saan hindi palaging binibigay ang affection, attention, o pagmamahal. Minsan sweet sila, minsan cold. Minsan ipaparamdam nilang mahalaga ka. Tapos bigla ka nilang itutulak palayo. At dahil hindi mo alam kung kailan sila magiging okay ulit sa'yo, mas lalo mo silang hinahabol. Ganito rin ang principle na ginagamit sa sugal. Hindi ka naa-addict dahil palagi kang nananalo. Naa-addict ka dahil paminsan-minsan ka lang manalo. Sa relationships, bawat maliit na lambing pagkatapos ng sakit, nagiging emotional reward sa utak mo. Kaya kahit ilang beses ka nilang saktan, isang sweet moment lang, bumabalik ulit ang pag-asa mo. At habang tumatagal, nasasanay ang emotions mo sa cycle ng pain at relief. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa toxic attraction. Hindi dahil masaya sila, kundi dahil emotionally conditioned na silang umasa sa temporary affection na binibigay ng taong nananakit sa kanila. Ang problema, habang paulit-ulit mong tinatanggap ang inconsistency, unti-unti mong nakakalimutan kung ano ang healthy na pagmamahal. Nasanay ka na sa confusion, nasanay ka na sa mixed signals, nasanay ka na sa idea na kailangan mo munang masaktan bago maramdaman na mahal ka. Ang totoong pagmamahal, hindi ka pinapahirapang makahinga emotionally. Hindi ka dapat palaging anxious kung mahal ka pa ba o hindi. Dahil ang healthy na pagmamahal consistent, hindi nito kailangang guluhin ang isip mo para lang manatili ka. Ang pinakamapanganib na attraction ay yung relasyon na paulit-ulit kang winawasak habang binibigyan ka ng konting lambing para hindi ka tuluyang umalis. 9. Bakit ka na-addict sa taong minsan lang sweet sa'yo? Hindi yung taong pinakamabait ang pinakamahirap kalimutan.
kundi yung taong bihira lang maging mabait sa'yo. Yung tipong halos araw-araw kang nalilito sa trato nila. Pero kapag naging sweet sila kahit saglit lang, parang nawawala lahat ng sakit. At doon nagsisimulang mabuo ang emotional addiction. Ayon sa psychology, mas malakas ang kapit natin sa mga taong hindi consistent ang affection. Dahil ang utak natin mas nagre-react sa rare rewards kaysa sa bagay na palaging available. Kapag may taong minsan lang magbigay ng lambing attention o reassurance, nagiging espesyal iyon sa emotions mo. Hindi dahil sobra ang effort nila, kundi dahil bihira mo itong maranasan mula sa kanila. Kaya kahit simpleng good morning lang, sobrang saya mo na agad. Kahit maliit na effort lang, pakiramdam mo mahalaga ka ulit. Pero ang hindi mo napapansin, unti-unti ka nang nakokondisyon na maging dependent sa crumbs ng affection na binibigay nila. Parang gutom na gutom ka sa emotional validation. Kaya kahit konti lang ang ibigay nila, sapat na para manatili ka. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang naa-addict sa taong minsan lang sweet. Dahil bawat lambing nila, nagiging emotional reward. Pagkatapos ng matagal na confusion at emotional distance, at habang tumatagal, hindi mo na hinahabol ang healthy na pagmamahal. Hinahabol mo na lang yung temporary feeling na gusto ka nila. Ang problema, habang nasasanay ka sa ganitong setup, bumababa rin ang standards mo sa pag-ibig. Unti-unti mong naiisip na normal lang ang maghintay, mag-overthink, at masaktan para lang makaranas ng konting lambing. Ang totoong pagmamahal hindi dapat tinitipid. Hindi dapat kailangan mong paghirapan ang basic na attention at consistency. Dahil ang taong tunay na gusto ka, hindi ka papakainin ng mixed signals habang ikaw ang unti-unting nauubos emotionally. Kaya ka na-addict sa taong minsan lang sweet. Dahil nasanay ang puso mo sa kakarampot na pagmamahal na dapat noon pa lang, hindi mo na tinanggap. 10. Ang delikadong psychology ng taong biglang lambing, biglang layo. May mga taong sobrang hirap intindihin. Kapag malapit ka ng sumuko, bigla silang magiging sweet, biglang maalaga, biglang ipaparamdam na mahalaga ka. Pero kapag naniwala ka na ulit, saka naman sila lalayo. At habang paulit-ulit itong nangyayari, hindi mo namamalayan na unti-unti ka nang nauubos emotionally. Ayon sa psychology, ang ganitong klase ng behavior ay may malakas na epekto sa attachment ng isang tao. Dahil kapag may halong pagkawala at pagbabalik ang connection, mas nagiging emotionally dependent ang utak mo. Tuwing lalayo sila, nakakaramdam ka ng anxiety at emptiness. Pero kapag bumalik silang sweet, nakakaramdam ka naman ng relief at excitement. At dahil sa cycle na ito, nagsisimulang makondisyon ang utak mo na hanapin ang taong siya ring dahilan ng emotional pain mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang umalis sa taong pabago-bago ang trato. Hindi dahil healthy ang relasyon, kundi dahil nasanay ang emotions nila sa emotional roller coaster. Ang problema, habang tumatagal, nawawala na ang emotional peace mo. Palagi kang nag-o-overthink. Palagi kang naghihintay kung kailan sila magiging okay ulit sa'yo. Umaabot ka sa puntong kahit bare minimum na effort lang nila, sobrang saya mo na agad. Ang genuine na pagmamahal, hindi gumagamit ng confusion para panatilihin ka. Hindi ka nito ilalapit kapag nawawala ka na, tapos itutulak palayo kapag attached ka na ulit. Dahil ang totoong pagmamahal nagbibigay ng seguridad, hindi emotional instability. Minsan ang pinakadelikadong tao ay hindi yung direktang nananakit, kundi yung taong marunong kang mahalin sa paraan na sapat lang para hindi ka umalis. Pero kulang para maging tunay kang masaya. At habang patuloy mong hinahabol ang taong biglang lambing at biglang layo, mas lalo mong nakakalimutan na may mga taong kayang magmahal nang hindi ka kailangang guluhin muna emotionally. Ang pinakamapanganib na relasyon ay hindi yung halatang toxic, kundi yung relasyon na unti-unti kang kinukondisyon na masanay sa sakit, confusion, at kakulangan ng pagmamahal. Habang paulit-ulit mong hinahabol ang taong inconsistent ang trato sa'yo, hindi mo namamalayan na unti-unti mo ring nawawala ang peace of mind, self-worth, at emotional stability mo. Tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal hindi kailangang hulaan.
Hindi ka nito iiwan sa mixed signals at emotional confusion araw-araw. Dahil ang healthy na pagmamahal nagbibigay ng seguridad, consistency at katahimikan sa isip, hindi emotional addiction. At minsan, ang pinakamahalagang psychology lesson na matututunan mo ay ang pagpiling bitawan ang taong paulit-ulit kang nililito para mabigyan ng space ang pagmamahal na hindi mo kailangang pagdudahan. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.